Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ano mga magaganap o mangyari sa natitirang araw ng November 2024 para sa iyo. Maraming salamat muna sa mga new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataban na puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Uy, channel lang. Nahulog. Maraming salamat po. Uy, may mag-o-open sa'yo. We have the child. Yung mga gusto magka-personal, all the details is nasa baba ng video na ito. Uy, may stress. I hope hindi ka manakawan, Ingat kayo. Kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, labakan natin isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta mag-resonate sa inyo. Okay, there's a luck. Okay, may lucky na darating sa'yo. Maaring ito is opportunity, Sa iba is opportunity, iba dito is a gambling. Nakangati yung kamay ko, Uy, thank you po. Is a lucky. Yan. O sa iba naman dito is a transformation, Sa iba, sa inyo. So, there's a hope or there's a chance na manalo ka sa ibang bagay. May mga small happiness ako nakikita sa iyo. Maybe, iba dito is an opportunity na magiging happy ka na. Or may mga opportunity of transformation to make a new beginning sa buhay mo. Kumbaga, magkakaroon ng changes sa buhay mo, Maaring may mga sitwasyon na when it comes to a child kasi is maybe you feel young this time o kaya may mga sitwasyon na ikasisiya mo. May mga small happiness kasi ako nakita. Halimbawa, lalabas kayo ng mga anak mo na malalapit sa puso mo o kaya you're playing sa bata, ganyan. O kaya you will feel happiness sa mga natitirang araw ng November. Kaya makakaramdam ka ng kasiyahan. Maaring ito is manggagaling sa bata, O kaya sa sarili mo, ganyan. Maaring kasi siguro you will makakaramdam ka ng freedom sa isang sitwasyon. Halimbawa, malungkot ka dati, ngayon makakaramdam ka na ng freedom. O kaya stress ka sa pera dati, this time is hindi kasi mananalo ka. Diba? O, diba, malaki man o maliit ito, mananalo kayo. Diba? Kumbaga, merong paggaang ng loob this week ako nakikita sa'yo. Iba dito is transformation, a new beginning, or flexibility sa isang bagay. Okay? May mga babalansin siguro kayo, ganyan. Pero, makakaramdam ka ng freedom, or makakaramdam ka ng kasiyahan, or lucky nga. O kaya, may sakit ka, halimbawa, di ba? Or may sakit ka, or may sakit yung bata, halimbawa, o ikaw, may sakit sa pamilya mo, yan. You will become free or magkakaroon ng recovery doon, Kung saan man part ng buhay mo na magiging lucky ka at magiging happy ka, i-connect mo siya. Huwag lang kayong mag-focus sa in a big chance of happiness and luck, Kasi, may mga, the Three of Pentacles, uy, talaga opera yan, di ba? Ibig sabihin, meron kang marireceive na pera or gift. Kumbaga nahan dito din when it comes din sa relationship is magkakaroon na ng balancing when it comes sa relationship, Kumbaga magiging na siya, calm. Ganyan. Wala nang away, ganyan. This, last period of November. Anong energy mo? Anong energy ni Virgo? This week. Is the Magician. Wow, may magic na mangyayari, Anong parating? Ano pong parating kay Virgo? Anong parating kay Virgo? The Fool and that, may mangyayari nga. May mangyayari. May miracle. May magic. Anong parating kay Virgo? Mukhang to, Mukhang maganda to. You will receive something. Meron kang bibigyan ng hard work na marireceive mo yung reward na yon.
may ma-harvest ka na maganda. Anong parating? Okay, Virgo. Parang ayaw O, di ba? 10 of Pentacles. O, ibig sabihin niya, may marireceive kang pera. The Tower. Tingnan natin yun, ha? Ano dapat iwasan ni Virgo? Ano dapat iwasan ni Virgo? Anong dapat iwasan ni Virgo? Tingnan muna natin, ha? And we have the 9. Diba dito stress, Ano yung Magician? Ba't ang energy niya is the Magician? This week? Bakit the Magician? Miracle of money, We have the air element, the earth element. Ikaw to. There's a new beginning talaga. There's a new beginning. About what? Tingnan natin. Tapos na to. Tingnan natin. Tapos na po ito. Ay, ano si ano? We have the water element. With the earth and Virgo and the Fool. O, diba? The Fool, ilang beses na dumalik si Fool. And the Star. Yes, the Star. Meron malaking pagbabagong mangyayari sa'yo this last day ng iyong mga araw na darating, no? Yes, magkakaroon ng mga wish come true. Ako nakikita sa iyo. Also, ay sinabi ko na ba? You have the Star. The air and Aquarius. You have the Fool, the air and element, and the water element. And also, ikaw to puro ikaw to. And the earth. No, ikaw lang din yan. Sa iyo talaga, Virgo, malaki ang malaki ang magbabago sa iyo. No? Andito yung you will start a new beginning in your life. Maybe, andito na rin yung sitwasyon na kung dati is you are not stable sa pera mo, ganyan. O kaya may mga sitwasyon na nag-fail sa'yo. No, may mga sitwasyon na hindi stable, lalo na when it comes to a money. Ang nakita ko this time is, kasi you're manifesting you are manifesting. This time kasi is, sinasabi dito na magkakaroon ng new beginning sa buhay mo. Malaking magbabago sa pera mo. Maybe you will receive a miracle or may mangyayari sa'yo na maganda this time, this week. Kasi may wish come true ka daw na darating. Kumbaga, halimbawa, sa family mo, di ba? Dati, more on failure or in a relationship, halimbawa, o kaya pera, trabaho, ganyan. Dati is more on more on failure ang nangyayari. Kumbaga, hindi stable yung relationship, hindi stable yung kaperahan. This time daw is, meron daw manifestation or you will receive something, valuable things, gift, or pera. Ako nakikita dito. Diba dito wish come true? Kumbaga, mahasayang pamilya, recovery, stability. May mga fortunate outcome ako nakikita sa'yo. But dito, you will receive some text. Oh, Marie. Tingnan natin. Pwedeng explain mo sa akin si about tapos na to? We have the air in Libra. Naku, nadagdagan pa yung mo. May good news ka, ha? May good news ka. Nadagdagan pa yung kasalanan. The air in Libra. The air in Libra. Okay. May tao na magsisunungaling, ha? Ingat ka. May tao daw, may sitwasyon daw na malilito ka. Or maybe may malalaman ka. No? May malalaman ka. Maybe you will receive some text message sa tao na mahalaga sa'yo. No? Mali itong tao na to is very confident sa sarili niya. Or, ikaw, tutulungan mo siya or tinutulungan ka niya. Parang vice versa, something gano'n, no? Ang nakita ko. Dalawa yung tao. Ibig sabihin, dalawa yung tao mo. Sa iba, dalawa tao nyo, no? Sa iba naman, makaka-receive ka daw ng text message or email, or something ganun basta may makikipag-communicate sa'yo or may darating
na isang sitwasyon sa'yo na malilito ka daw. Yung energy mo ganun is pagkalito, indecision sa buhay. Kumbaga, halimbawa may dalawa kang partner, hindi ka makakapili doon. Pero may malalaman kang katotohanan sa'yo, sa buhay mo, na kung sino yung, malalaman mo sa sarili mo kung sino talaga yung mahalaga. Kumbaga. Kung dalawa yung person mo, ha? Tapos, ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is, may tao daw na magsisinungaling. May tao magsisinungaling. Parating din sa'yo is yung may tao daw na maaring linlangin ka or dayain ka. Ganyan. Ingat ka lang din, no? Yan, maaring iba sa inyo is anak mo, dayain ka. Alam mo naman alam mo may mga bata, 'di ba, pilyo. Yan, no? Yan, maaring dayain ka ng isang tao o kaya handito rin yung tao na sa iba sa inyo is maybe someone's manipulating you. Ang nakita ko dito. May tao kasi ako nakikita magiging bitter. May taong magiging bitter, and then may tao na maaring stress ako nakikita, at may tao na, meron ako nakikita na taong nagsisinungaling na gagawan ka daw ng hindi totoong chismis. Parang pag-uusapan ka ganun. Or pinag-uusapan ka. Mag-ingat ka. Mamatay yung iPad ko. May tao na very cold-hearted siya pero matulungin. Ako nakikita. Yan ang energy mo. May mga manifestation ka na ma-receive. Maybe you will receive some gift, money, or a new beginning in your life. Pero mag-ingat ka pa rin kasi may tao dito na maaari kang linglangin. At darating din sa'yo this week yung iba sa inyo na malilito kayo sa ibang bagay. Kumbaga, hindi yung pagkalito, indecision, takot, pag-aalala, anxiety, stress. Sa iba ha, sa iba, ganyan. May mga sitwasyon to kayo na iisipin pa rin. At yung iba sa inyo is may malalaman kayong katotohanan sa isang tao or sa sarili nyo mismo. Baka may malaman kayong katotohanan. No? Tingnan natin, bakit the Tower ang parating sa'yo? Pagkalito at pagkakaroon ng indecision. Bakit the Tower ang parating? Ano about saan? Okay. The air in Libra, and we have, my goodness, the water in Scorpio. And we have the air in Gemini. Okay, ang parating sa'yo. Parating sa'yo is about, bakit? We have the fire in Leo. Pwedeng malaman ko to. We have the earth in Capricorn. The sun, thank you. The wheel of fortune, very good. There's a good luck. There's a luck. No. Ibig sabihin, ang parating sa'yo is may tao or may tao ako nakikita na nagkasakit, no? Or magkakasakit. May tao na may pinagdadaan. Iba sa inyo hakuhanin mo, may tao na magkakasakit kasi. Either may tao na na-burnout, na anxiety, magulong isip, stagnant, ganyan. May tao na meron siyang sitwasyon na nagkakaroon siya ng chronic stress, nagkakaroon siya ng chronic stress. May fire and Pluto pala tayo Fire and Pluto, and we have the fire in Jupiter. Okay. Yung sitwasyon na yon, naaring kung may nagkasakit man na bata or malapit sa puso mo, no? Kung ito is asawa mo, magulang mo, ganyan. Nakita ko dito, there's a recovery. Kung babalik na daw yung lakas niya. Oo, babalik na yung inner strength niya. Kumbaga gagaling na siya, no? Yun ang parating sa'yo. It's a good news, ano? Also, this is a luck. Kasi why? Kasi gumaling yung tao na
dating may sakit, di ba? Pinaka-big lucky yun. Kasi the best is the health, di ba? Kaya kung may mga nagkaroon ng mga sakit, no, o may mga magkakasakit, magkakaroon naman daw siya ng recovery. Sa iba naman sa inyo is may mga sitwasyon daw na makakaramdam na kayo ng freedom. Uy, di ba? Baka hindi ito sa pera. O, di ba? Kasi makakaramdam daw kayo ng freedom. Kumbaga yung dati na you're in a toxic situation or situation na hindi nagiging, yung baga puro negative, yung marirelease ka na daw doon. Ganyan. Halimbawa, you are obsessed to a gambling, obsessed ka sa isang sitwasyon na bili ka ng bili, ganyan. Obsessed ka sa material world, mga ganun. Medyo this week is i-release mo yon sa iba sa inyo. Yan. Kung palainom ka na alak, hindi muna, palasugal, hindi muna. Ganyan. Kumbaga, yung mga temptation mo, ganyan. Yung mga addiction mo in life is i-release mo daw yun muna for a while. For a while, no? Ganon. Kumbaga, i-release mo yun. I-release mo siya. Kumbaga, magiging patient ka. Kumbaga, magtitiis ka muna o kaya andun mo na yung may pupukusan ka na bagay. Kumbaga, mag-iiba yung direction mo. You will decide to abandon that situation. No? Sa nakita ko dito. Kumbaga, yung mga crisis, mga problema no, na nangyayari sa'yo is matatapos na yun. Mawawala. Aalisin mo na daw yun or magtatapos. It's luck talaga. Luck na luck kasi there's a new horizon. Tingnan natin ang strength sa'yo. Bakit dapat niya iwasan is strength? About saan si strength? About saan si maybe you're dealing to Leo, no? About what? Pwede explain? Ay, ano yun? Tapos na to. We have the fire element. We have the fire in Sagittarius. We have the fire in Aries. And we have the fire in Aries again. And we have the fire. The Earth, Taurus, Virgo, and Capricorn. And the fire element. Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. Okay, ang dapat mo daw iwasan, yung isang situation mo na nagkakaroon ka ng doubt sa sarili mo, no? Yung situation mo na also yung mga regret, ganyan, yung mga situation na nagkaroon ng mga disappointment sa outcome na yon, yan, yung mga nagkakaroon ng black, iwasan mo daw yan. Kailangan ngayon is strength, no? Kailangan dito is more on patient sa nakita ko dito. Andito rin yung kailangan mo din na magkaroon ng logic or organize or focusing sa isang sitwasyon mo, no? Huwag ka daw magkaroon ng doubt sa sarili, huwag ka daw magkaroon ng option. The option is not good thing kasi, no? Kasi it's more on negativity, no? Kapag nagkakaroon ka ng option sa buhay mo. Tsaka yung unproductivity, yung may mga gagawin ka na bagay na hindi mo gagawin. Yung pagpapabukas mo yun, iwasan mo daw yun, no? Yung mga pagpapabukas na lang, yung tatamarin ka, iwasan mo daw yun. Kailangan nyo is more on self na renewal. Ganyan. Kumbaga, ano yung mga dapat mo i-renew sa sarili mo? Ganyan. Yung pagiging tamad, halimbawa, o yung sitwasyon na, ay, bukas na lang, ay, next time na lang. Yung alisin mo daw yun, no? Yung mga sitwasyon na magkakaroon ka ng yung mga blockage, alisin mo yung mga blockage na yun. No? Kailangan, yung frustration, also alisin mo yun. Yung lack of confidence, alisin mo yun. Diba? Yung mga failure and regret, hindi mo kailangan ng, kung nagkakaroon ka ng regret, edi ano dapat mong gawin ngayon? Kailangan mo i-renew yung sarili mo. Hindi ka kailangan mag-focus dun sa regret na yun, sa disappointment na yun, diba? Ang i-focus mo yung future mo. Yan. Yun daw mga iwasan mo this time. No? Kailangan sa'yo is confident. Huwag ka daw mawala ng lack of confidence. Kumbaga, huwag ka rin, kasi iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng limitasyon sa buhay mo. Ganyan. Kumbaga, try new thing. Ganyan. Huwag mong limitahan yung sarili mo. Kumbaga, kailangan mo ng renewal. Kumbaga, baka sinabihin ko naman, ate, sabi mo, huwag limitahan. Okay, marami kasi akong gustong bilhin. Hindi naman ganun. Naloko na. Naku po, hindi naman ganun, di ba?
my God. Hindi gano'n, hindi gano'n. Kailangan balance. Kailangan balansehin mo para hindi ka talaga magkaroon ng disappointment o yung outcome no maging ma-disappoint ka talaga. Dapat balance. Lahat ng bagay na gagawin mo is you need to be balanced. Yung mga creative mo, yung action mo, yung thinking mo, ganyan. No? Lahat balance ha. Kailangan mo dito magpakatatag. Kailangan you always have a clarity decision or clarity na sa isang sitwasyon. Ganyan. Kailangan mo magpakatatag at kailangan mo mag-focus at magpasya at magdesisyon. No? Dito. Kumbaga, kontrolin mo rin yung sarili mo. Okay? Tagot na tayo dyan pag ganyan nangyari sa atin. No? Kailangan sa'yo is control and patient. Tingnan natin, love. Love is sa lahat. Alam niyo naman lahat, diba? Love is kapatid, anak, magulang, karelasyon, sarili. Kamusta si Virgo sa love this week? Virgo in love this week. Please show me. Kamusta si Virgo about love this week? Parang ayaw ah. Mukhang ayaw ah. Naku, iba dito may mag-aaway. The Queen of Pentacles. Ano yung Queen of Pentacles? It comes to love. The Earth yan ah. Ikaw to. Taurus, Virgo, and Capricorn. About pwede niyo pang explain sa akin? What's na to? Anong yan? Ano yan? About? Okay. Thank you. We have the Sun. Very good. Okay. We have the Earth in Venus. We have the Earth, Taurus, Virgo, and Capricorn. We have the fire in Aries, the water in Cancer, the air in Gemini, and the water in Neptune. Okay. And also the Queen of Pentacles, the Earth. Alam niyo naman yan. And the Sun. The fire in Sun. Okay. When it comes to a love this week, ang nakikita ko dito is magkakaroon sa inyo ng more on development when it comes to a relationship. Ano? Handun na yung more on development, more on renewal. Itong nakikita ko dito, no? Magkakaroon kayo ng mga bagong plano sa inyong relationship or magkakaroon ng isang sitwasyon na isa sa inyo is magsasacrifice. Ganyan. Isa sa inyo is magkakaroon ng mga bagong plano or pananaw sa kinabukasan or it's more on strategy in this relationship at bawat isa sa inyo also ikaw or pareho kayo is nakikita ko dito na magkakaroon, na magbibigay kayo ng effort sa relationship nyo ngayon. Kumbaga, mag-give effort to move on kayo na magkaroon ng stable relationship. Kumbaga, kung kayo is nagkakaroon ng pag-aaway at hindi pagkakasundo o may mga tensyon na hindi natatapos in the past, this time is you need. Ngayon, this time daw is magkakaroon kayo ng renewal or magkakaroon kayo ng mga bagong plano, strategy, ganyan. No? Or need ng development dito. Kung kailangan, mag-focus daw kayo sa goal nyo. Ano ba yung goal nyo? Ang goal nyo ba is hindi matapos yung pag-aaway nyo at hindi kayo magkasundo? Diba? Hindi, diba? Kailangan dito, slowly but surely, you need to develop this relationship. Kailangan dito ng renewal. Kailangan sa inyong dalawa is pagpapahalaga to each other. No? So, nakita ko dito. And also, kailangan dito is magbigay kayo ng effort. Kailangan dito is magkaroon daw ng progress. Huwag lang kayong maghintay. Isa sa inyo is kailangan mag-sacrifice. Okay? Isa sa inyo is kailangan maging patient. Kahit pareho kayo, mas good nga kung pareho kayo eh. Wala ditong panalo at wala ditong talo. No? Walang ganon. Walang ganon. Alisin nyo yon, no? Sa nakita ko dito. And kasi we have the Sun. Ibig sabihin, itong relationship na to, because of the development dito, is magkakaroon talaga ng the Sun. Kumbaga,
the enlightenment, no? Magkakaroon ng enlightenment dito nagkakaroon ng happiness, enlightenment dito sa relasyon na to, no? Sa nakita ko. Kailangan lang talaga dito ng ng action, no? Wag agad slowly but surely, syempre, ano naman tayo, ano naman explain ko. Minsan, hirap din mag-explain, ano? Pero, syonganay. Kasi ganito yun, no? Magbigay kayo ng effort. Hindi nyo kailangan mag-jumping like a kangaroo. Kailangan dito is a development. Kailangan dito. Syempre, sabi ko nga, may explain ako, no? Hindi ko na po saan sojak sa inyo. Basta may explain ako ganun na parang hindi niya ata naintindihan yung Kasi may isa pang parang hindi niya naintindihan yung sinabi ko. Pero in-explain ko naman dun sa message. Dun di ba yung mga comment ganun, in-explain ko siya. Parang hindi niya ata na-gets yun. Baka medyo nag-slow yung niya, isip niya. What comes kasi dito, is kailangan dito ng development, diba? Sabi ko kasi, nagsabi din kasi ako doon ng action before acting. Diba? Kailangan kasi is, diba kapag kailangan mo kasi mag-act. Halimbawa, ay naku, hindi na ito halimbawa, what comes to this, ay hindi na kami magkakaroon ng development, hindi na ito magiging matatag at hindi kami magiging forever. Diba kasi ganun ang thinking eh. Diba? Kaya nga sabi ko dito, doon sa comment ko na yun, at dito rin, nakita ko rin kasi dito, slowly but surely, diba? Action before acting. Nagre-react ka na, hindi pa ginagawa, diba? Paano mo malalaman? Diba? Kung hindi magsasacrifice ang isa sa inyo, hindi magiging good itong relationship na to. Kung sasabihin mo na, kasi ikaw, ako, ganito. Ako lang palagi nagpe-patient. Kung pareho kayo magbubunuan sa isang sitwasyon na relationship, walang mangyayari sa inyo. Diba? Ganun lang yun eh. Kung ito sa magulang mo, go. Kung ito sa anak mo, go. Kung ito sa karelasyon mo, go. Ganun din. Pare-pareho lang to eh. Magulang man yan, kung sa ama parte, o sa kasamaan mo sa trabaho, ganun din eh. Diba? O sa sarili mo, ganun din. Hindi mo kailangan makapagbunuan sa isang sitwasyon na kailangan ikaw is manalo at siya ay matalo. Hindi pwede yun. And that's good. Galit ako. Hindi ako galit. Ina-explain ko lang. Ganon. Ganon yun. Hindi nyo kailangan magsisihan. Ang kailangan nyo is a development. Diba? Kasamahan mo man yan sa trabaho, kaibigan mo man yan, nanay mo man yan, magulang mo yan, anak mo yan, hindi kailangan na sino dapat ang manalo sa inyong dalawa. Ang kailangan sa inyo is patient. Isa sa inyo is kailangan magsakripisyo. Okay? Nagkagalit si ate. Hindi, in-explain ko lang. Kailangan kasi is sacrificing. Hindi yung pagsisisihan. Alam mo yun, hindi nyo kailangan magsisihan eh. Diba? Hindi nyo kailangan magsisihan sa isang bagay. Kasi as long as nagsisisihan kayo, as long as sinasabi mo, palagi lang ako nagiging patient, palagi lang ako nagbibigay. Mga ganun, diba? Di wala na magiging development nun. Diba? Ano ba yung focus mo dun? Diba? Is development. O bakit kailangan mo pang sabihin yung mali niya? Bakit kailangan mo pa sabihin yung ginagawa mong sakripisyo? Diba development nga? Bakit ganun? Peace. Nadadala kasi ako dito sa kwento eh. Nakakainis eh. So, saan man bagay yan ha? Sa kasama sa trabaho, anything. Ganun. Hindi mo kailangan eh. Okay, ako universe. At ako na medyo kailangan grounded. Diba? Kailangan talaga kailangan ngayon is practical na ngayon eh. Kumbaga, hindi mo na being practical is not to being a genius. Kumbaga, is not to being a perfect in life. Hindi. Kasi lahat ang buhay natin kasi is may falls yan. May down yan, di ba? Sige lang. Gigigil ka ate. Okay. Calm. Ate, ikaw ata kailangan mo maging patient. Okay. Sige na nga, tama na nga. Nadadala ako sa kwento eh. Kailangan sa inyo, kung hindi kayo nagkakaintindihan, kailangan sa inyo is communication. Okay? Okay? Okay. Ate, ikaw hindi okay. Okay. Okay na, alika na. Mag-move on na nga ako dito. Universe, ano pong advice nyo kay Virgo?
Advice po kay Virgo. Kailangan ninyong i-work hard para mag-get nyo yung mga gusto nyo. Yan, tuloy, tuloy. Ano tali siya, Wag mong isipin na nag-iisa ka. Iba sa inyo may problema ka sa pera or may tao na may sakit. Tingnan natin ha. Advice is the King of Cups. Bakit po Universe King of Cups ang advice mo? We have the water element, the fire in Sagittarius. Tapos na po ito. We have the fire in Sun. Explain nyo sa akin po. Pwede nyo pong ano sa akin. Dalawa yung 5 mo. Okay. Ang advice sa'yo is you need to decide this time. You have a wisdom to decide. Or you have a wisdom how to control or how to manage isa sitwasyon mo, lalo-lalo na yung pera mo, no? Yung sitwasyon mo, health man yan, pera man yan, or relationship man yan, no? You have a wisdom how to clarity yung mga bagay-bagay sa sitwasyon mo. Huwag mo lang kimkimin. Kumbaga, wag mo lang kimkimin, kailangan mo rin na mag-action dito, no? Kumbaga, magsalita ka, ganyan. Kailangan mo ditong mag-move, kumbaga, no? You need to reset, no? Make a new beginning sa buhay mo, sa nakita ko ito. Kung wala kang pera, anong dapat mong gawing action? Mag-ipon ka ng pera. Diba? If you are not stable in your work, anong dapat mong gawin? Diba? Ganun din. Kumbaga, sinasabi rin dito na don't be obsessed sa isang sitwasyon mo na hindi nagiging good sa'yo. No? Huwag kang magpaka-obsessed doon. Alisin mo yon. Halimbawa, palabili ka. Diba? Kaya ka nawawala ng pera. O kaya halimbawa, may mga ginagawa, nag-gamble ka, halimbawa, diba? O kaya may mga ginagawa kang hindi maganda in life or in relationship. Halimbawa lang ha. Ganyan, alisin mo yon, diba? May mga sitwasyon na kailangan mo rin daw na magkaroon ng maturity, all on maturity, to think what is your destination, ganyan. Kailangan mo daw magkaroon kasi ng positive destination or clear path. No, sa nakita ko dito. You need to accept din daw yung mga bagay o sitwasyon na meron ka sa ngayon. No? Accept and resetting. Ganyan, accept and resetting. Kumbaga, new beginning sa buhay mo. Para makuha mo si the Sun. Kailangan ngayon is decision sa buhay. Kailangan mo ngayon magpasya. No? Kailangan dito is magkaroon ka talaga ng logic organized dito or kailangan mo dito na kontrolin na ngayon yung sarili mo. O i-fix, ganyan. Ang nakikita ko dito. Fix mo yung mga bagay na dapat i-fix. No? And then, be creative. No? Yan, be creative. Creative thinking ka naman. And sa ngayon daw is maging wise ka na and also aware alam ko naman, Virgo, na aware ka sa feelings ng ibang tao. Pero siguro yung nakita ko lang dito, siguro iba. Or ikaw, or there's a person here na hindi medyo aware ata sa feelings ng tao. Or maaaring ikaw. Or vice versa tayo This time daw is kailangan daw maging aware sa nararamdaman ng ibang tao. Andito rin na sinasabi naman na karespeto ka. No, pero siguro may tao lang talaga ako nakikita dito na parang need niyang mag-respect ng tao. No? May tao dito na na disloyal, ganyan, tao na makasarili, sarili niya na inisip niya, obsessed. And also there's a person here na unfaithful, kumbaga. Andito yung sitwasyon na I don't know why, pero there's a person na parang a user, no, sa nakita ko dito. Yan. Hindi kayo lahat magko-connect doon, pero may nakita lang ako na tao na gano'n, no, na sitwasyon. Ngayon is also you need to take care of yourself, maging aware ka sa mga sasabihin mo, sa mga kikilusin mo, ganyan. And maging aware ka rin sa feeling ng ibang tao, sa pera mo, also to your health, no? O kung meron kang problema sa health and also to a financial. It's more on resetting or make a new beginning sa buhay mo. Kailangan mo ngayon talaga na magpasya at magkaroon ka ng logic organized sa buhay mo this time. Okay?
Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa hamon ng buhay. Hindi ka nag-iisa. Wag mo daw isipin na parang nag-iisa ka sa mundo, parang wala namang tutulong sa'yo. Hindi. Huwag kang mag-focus to your sadness or sa sitwasyon na you are not stable. Huwag mo lang daw kimkimin yung mga bagay-bagay na pinagdadaanan mo. You need to speak or you need din na magsalita sa ibang tao na na trusted person. Kumbaga, alisin mo rin yun, yung pagiging palakimkim. Minsan sabihin mo rin yung nararamdaman mo. No? Kumbaga, i-reset mo yung mga dapat i-reset sa buhay mo. Arigato namaste, God bless.